So Alpha will be sharing exactly the same topic, no, that was discussed. The topic is about PyTorch for ASICs, mga highly specialized chips. Ayan. So pakilala ko lang briefly para naman ito big time to si Alpha, very highly accomplished. Marami siyang certification with Microsoft, Google, AWS, and he's an associate cloud engineer sa Colab, where he specializes in AI, text, video, and audio. So yun nga, recently he'll be he was the speaker in PyTorch in Europe, and that's what the topic will be about. Ito yung ganyang undergraduate thesis. Ito ba yung diniscuss natin no? Internet brain rot, which is still a problem until now. It's getting worse. Ayan, so mga sludge videos ng detecting ng mga brain rots. So, ano bang expect na mako-cover natin dito, Alpha? Patikimin lang natin. Ano nga ba tong ASIC? Yes po, Sir Alan. Ito po yung outline natin for this event, for this talk. Alamin po natin from the fundamentals. Actually, touch on natin yung transformers, which is kayo po nag-discuss last year. So, ano yung mga computations behind that? And how does the ASICs or these customized chips for AI actually differ from GPUs and CPUs po? And some I think very good po. Ano ba? Sige. Yeah, I think mahalagang maintindihan, like, ano ba tong mga ASIC na to? Bakit siya important now? So, I suppose ito yung mga TPUs, yung mga Grok na specialized GPU. Tama ba? Yun ba yung... Yes po, sir. TPUs, Trainium ni AWS, Microsoft Maya na hindi pa nakakita ng araw, as well as yung mga inference specialized chips such as yung LPUs. Pero out of scope po yun kasi more on training po yung tinakal ko dito. Training. Okay, so I was thinking this is more for inference. So these are specialized chips designed for training models. Yun yung coverage natin. Yes po, sir. And parang mamaya may or insights rin kung kakalabas lang ni Google ng TPU V8, yung bago nilang generation. But parang may nakikita tayong pattern na ginagawa ni Google ni Google. Mamaya alamin po natin. Alright, sige. So, hopefully, excited ang ating mga audience. Yun, we'll discuss mga low-level hardware stuff. Ito very relevant kasi ito na yung mga ginagamit ngayon ng mga chips for training mga models. Baka next time ma-cover din natin yung inference. Yung mga LPU, NPUs, and other relevant topics. Sige, so without further ado, can start presenting Alpha. Let's show our warm welcome to Alpha. Thank you so much, Sir Alan. So, hi everyone. Good evening, Data Engineering Philippines. This talk is titled Demystifying PyTorch for ASICs, When and Why to Move Your Development to AI Accelerators. This was presented at PyTorch Conference Europe in Paris, France, in last month, April 7 to 8. And so, ayun nga, may mga magda-dive deep tayo sa computations, tapos mamaya, sasabihin ko rin sa inyo kung paano kayo pwedeng maging speaker sa ibang bansa basically for free. And hindi siya for free, but reimbursement model. But more on that soon, So, look forward. So, just to reintroduce myself, hindi na po ako sa Colab, Sir Alan, medyo outdated na po yun. But I'm now a senior data engineer at US data company, with big cloud certification, speaker, and all of this good stuff. And gagraduate na ako this August. Hello. So, hi, my name is Alpha. And ang outline ng talk natin ngayon is, sabi ko na nga, yung computations, yung ASICs na cover natin, which is specifically si Google TPU at si AWS Trainium. Magpa-performance analysis tayo.
So where do TPUs actually win and where do they lose? At mga na-encounter natin sa ASIC sa mga TPUs, kunwari, di ba? Paano nyo ba na-access yung TPUs? Or do you even know TPUs exist in the first place? So, di ba, kung nasa Kaggle ka or nasa Google Colab ka, parang nakita mo na to sa AI accelerators kasi ito yung kapag tinataggle mo yung yung accelerator, di ba? May GPU doon. Siyempre, kapag magta-train ka ng model, GPU gamitin mo, kung hindi mabagal yung trading mo, CPU gamit mo, di ba? So, may TPU doon sa parehas doon sa Colab sa Kaggle. So, and also future updates din and some also extra cool stuff yun nga, yung katulad ng lipad mo, pwede ka rin lumipat sa ibang bansa, pwede ka mag-speak at all these conferences. Hindi lang sa AI din, sa Linux, marami, malawak, open source Linux, yung mga iba hindi ko na alam. At yeah, let's get this started. So, tensors, right? Tensors. Ito yung fundamental unit, o hindi pa scalar nga yung fundamental unit. Scalar, so, magsisimula muna tayo sa scalar. Sa scalar kasi para siyang number. It's basically a number 10, number 11, tapos vector, these are arrays, di ba? Vector arrays, what are the differences? Search na lang. But basically, these are one-way tensor, in which case, parang, array, ano nga siya, vector na. Parang, you can store multiple numbers at the same time, in a contiguous memory. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 10, 20. Parang, maraming numbers, isang hilera na numbers. And parang, if you scale that up, sa two-way tensor, parang, imagine nyo ito yung parang Excel sheet, di ba? May row, may column, may row, may column. In which case, parang puno rin yun na numbers because we do deep learning in numbers. And tapos kapag in-scale up mo yan sa three-way tensor, four-way, tensor up to n-way tensor, those are just basically called tensors. But, in short, parang numbers lang to. Numbers together. You know? So, yun lang. This is another way to look at it. So, vectors are subsets of matrices. Matrices are subsets of tensors. And ito yung mga examples niya, di ba? So, yun yung vector na row vector, column vector, 2D tensor pala, sorry. 2D tensor na parang ano siya, Excel sheet nga, and so parang ito yung representation kapag tensor na, in which case 3D na siya, and 4D, which is di ko na pinakita dito. So, sa deep learning, meron tayong mga operations, diba? May scalar arithmetic tayo, element-wise activation, saka matrix multiplication. So, parang ito lang yung dito nagbo-boil down siya sa mga types. So, scalar, parang 1 plus 1, di ba? Sabi ko nga yung scalar kanina, number plus number. Add lang natin, kunwari, scalar arithmetic, 1 plus 1, 2 plus 2 is equals to 4. Element-wise operation, this is performed on vectors. So, given a vector of 1, 2, 3, 4, 5, 6, you add them together and then, basically, parang inad mo lang yung nasa loob nun. 1 plus 4, 2 plus 5, 3 plus 6, in which case yun yung result na sa right side, di ba? And parang meron pa tayong activation function. This is another kind of vector operation. In which case, negative 10, 0.5, 20, kukunin mo yung positive, kukunin mo yung max niya sa 0. So, kunwari, negative 10. Ano ba mas mataas? Negative 10 o 0? Di ba 0? So, in which case, parang naging 0 siya. Ano mas mataas? 0.5 ba o 0? 0.5, ito yun yung kunin mo. And parang ito yung these are used in activation functions in deep learning. And so, meron din matrix multiplication, in which case, this is demonstrating the dot product, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then you do the dot product of that, and then yung result ay nasa baba. So, ano ba yung matrix multiplication, di ba? Parang kung babalik kayo sa linear algebra nyo, parang ito yung makikita nyo, muntikan na rin ako bumagsak sa linear algebra dati. At if I remember correctly. Or parang iba ata yun. Calculus ata yun. But, basically, matrix multiplication is, kunwari, meron ka nitong 2D na vector na to. 2D vector, 2D tensor times 2D tensor. Diba? 2 times 2 na matrix multiplication. So, kukunin mo yung row ng first row, tapos yung first column ng second ng second 2D tensor. Tapos parang
A times, nakalimutan ko na yung specific calculation na to, A times B 2 plus 2, A times B, A1 times B1 plus A2 plus, A1 times B1 plus A2 times B4 plus A1 times B7, tapos yun yung magiging C1 mo, tapos susunod ka dito, A2 times B1 plus A2 times B4 plus A2 times B7, tapos yun yung magiging susunod. No? So, yun yung matrix multiplication basically. Kukunin mo yung row nito, tapos kukunin mo yung column nito, and then you perform these calculations, these multiplications, and then these additions. And so ito yung na-discuss ni Sir Alan last year din. So, okay, meron tayong scalar arithmetic, meron tayong vector arithmetic, meron tayong tensor arithmetic, in which case yung pinaka-complicated doon, kunwari kanina scalar arithmetic is parang 1 plus 1 lang, tapos nakita mo tong matrix multiplication na to, parang marami nang gumagalaw na parts, di ba? And if you look at the transformer architecture nga na discuss ni Sir Alan Tan, and sobrang gamit na gamit yung matrix multiplication na to, di ba? Parang kung titignan mo yung this is the encoder part of the transformer architecture, pero meron din sa decoder part, meron ding multi-head attention doon, in which case parang gawa sa loob ng multi-head attention, meron siyang sa loob ng multi-head attention, meron siyang mga scale dot product attention na to. At yun, sa discuss dati, ang pinaka compute intensive talaga dito ay yung matrix multiplication. Kaya ito i-optimize kasi okay, may mga other operations tayo, scalar, activation, element-wise, but ito nga yung pinakamabigat na operation, therefore we must optimize for this. And so, how do we do classic matrix? So, de-demonstrate na lang na itong video na to. Tagal ko na rin di nag-matrix multiplication. So, in this case naman, binaliktad niya yung second 2D tensor. Tapos, imbis na row saka column, ginawa niyang row by row na lang. So, pakita ko lang ulit. Hindi, iba na to. Systolic array. Let's go back. Sorry. Classic matrix multiplication. Please load. Okay. Ayun. And there are 45 operations in doing the classic matrix multiplication. Now, yun yung ginagawa ng CPUs at GPUs. But, ano yung ginagawa ng mga ASICs or these so-called AI accelerators? Ito yung ginagawa nila sa matrix multiplication, which is, as I said, the most compute-intensive operation in deep learning. And deep learning, by extension, LLMs. Yep. Sorry. Yeah. Ayan. Saan sila na-stuck data kanina? Sorry. Okay, sorry. Linux difference. Yep, matrix. Okay na. Okay, so this is the classic matrix multiplication na ginagawa ng linear algebra dati. So, imbis na row by column, binaliktad niya lang muna for the time being. Di ba, row and column yung matrix multiplication. Binaliktad niya yung isa ginawa niya. So, in this case, parang column by column yung ano niya, yung parang multiplication. But, you can, parang, to see it better, I guess, parang mas parang, it's an easier representation, pero, parang may extra steps pa yun. So, yun yung classic matrix multiplication
na it took 45 operations. However, in this, yun yung ginagawa ng CPUs at GPUs. Now, ang ginagawa ng mga ASICs or these AI accelerators or yung hardware nila, what they are doing under the hood, hindi nila ginagawa yung classic matrix multiplication. Their architecture is fundamentally doing systolic this matrix multiplication in a systolic array architecture, which is as follows. So minamap niya yung mga matrix ng columns, yung rows at columns. And as you can see, parang naturally flowing siya. Hindi siya paisa-isa, but rather in one continuous beat, pasunod ng sunod. Therefore, yun yung ibig sabihin ng systolic array. One bit at a time, okay, one bit, pasok. One bit, pasok. One bit, pasok. And yun yung systolic, yung meaning ng systolic array. But as you can see, there are 14 operations there compared to yung classic matrix multiplication na 45 operations. So you can see the power. Parang on a 3x3 matrix pa lang, you can see that yung gap, like ito 14, yung isa 45, you can imagine ano ba yung scaling nito. I actually don't know kung ano yung scaling niya. But yeah. So moving on, knowing the matrix multiplication, how does the CPU actually compute in deep learning yung model parameters in data na ginagamit natin pang train? So, as you know, CPU stands for Central Processing Unit. It's based on the von Neumann architecture, in which case parang sinasabi lang niya na ang data at ang storage lives at the same space. At nakabase siya sa fetch code execute model. And so, very general ang CPU, and very sequential din. Kaya kung magte-train kayo using CPUs, kapag lalo na kung malaki yung model, it will take time because it's very sequential. And as you can see here, one at a time. One at a time lang din. So that's how CPUs work, right? Now, how do GPUs work? GPUs do the same thing actually. So yung computation niya is done by the arithmetic logic unit, the ALU. In which case, para si CPU, konti lang yung ALU niya. Si GPU, marami yung ALU niya. And so you can do these operations in parallel, and therefore making training very quick, diba? So you do matrix multiplication. Like this is matrix multiplication, right? On data and model parameters. So yun, kaya mabilis ang GPU basically is marami siyang ALU. And how do these TPUs, how do these AI accelerators perform differently? Yun yung systolic array architecture. So in this part 1, niload muna natin yung model parameters sa tensor core. You don't need to know about tensor core yet. Para pinapasok niya pa lang dun sa memory, sa core, pasok niya pa lang yung model parameters, and then you see this data, right? Sunod-sunod. In a continuous, parang heartbeat-like matter. And as you know, sa pinasal ko kanina, this is basically the difference between classic matrix multiplication at scale. Like yung GPU na pinakita ko sa inyo kanina, marami siyang ALUs. They are doing classic matrix multiplication versus systolic array architecture na pinakita ko dito na parang tibok ng puso na sunod. 1 BPM, 2 BPM. And yung mga BPMs na yun, parang they are all done in parallel. As you can see right here again. So, fundamentally, ito talaga yung edge ng GPUs, ng mga ASICs for training sa GPUs. This fundamental concept called the systolic array architecture. And I have confirmed this nung pumunta ako sa AWS Las Vegas, sa reInvent. Lumapit ako dun sa machine learning expert nila. Alam niyo ba yung nagtatanong ako about Trainium kasi alam ko lang dati TPU, Google guy ako dati, ngayon AWS in the middle na ako. So tinanong ko siya, how do TPUs differ from Trainium?
They are actually the same. They have the fundamental um, architecture of systolic array architecture in which that makes them fast in general. And so, hindi ko to na-cover nung nandun ako sa PyTorch sa Paris, but it's basically the difference between big versus small chips. Ang hindi ko pa nasasabi sa inyo, pero TPUs at si Trainium ni AWS, with these AI accelerators, have very big chips. Right? Malaki yung chips nila, like 256 by 256. Imagine nyo malaki yun. For now, 256. Ngayon, sinabi ko kanina na si GPUs marami siyang arithmetic logic unit, pero di ko sinabi sa inyo na meron din siyang mga tensor cores. In which case, ang pinagkaiba ni TPUs kay GPUs na may tensor core din, parehas naman may tensor core, di ba? Pero kunwari, si H100, may tensor core yun. Pero ang pinagkaiba niya is mas maliit yung core niya ni GPU. Mas maliit at mas marami. And I'm not going to pretend, kanina ko lang to binootstrap. Kahit pinarse ko lang yung paper. Hindi ko pa masyadong naintindihan. Hindi ko rin ito na-present dati, so sorry, konti yung time ko. But this basically says yung big versus small chips. Big chips win over small chips because may dalawang klase kasi na nag-factor in kapag nagta-training ka. There's the compute and there's the communication. Kapag bottleneck mo yung communication, parang communication, kunwari, sobrang bilis ng chip mo, kunwari GPU o kaya TPU. Sobrang bilis, basta sobrang bilis. Pero yung fetching mo ng data from the disk, mabagal, di gutom na gutom yung yung chip mo. That's one of the ways na nagugutom. Starvation ng compute mo. So, communication issue yun. One example of a communication issue. But one more example of a communication issue is that kapag marami kang cores kasi, such as sa GPUs, marami kang cores, may communication issue siya. So, in this case, kailangan niya pa mag-communicate with all the other cores. Compare that to a very big chip na parang, dahil isa nga lang siya, parang sunod-sunod yung daloy. Hindi niya na kailangan makipag-communicate sa ibang chip. Pero kailangan niya pa rin makipag-communicate sa ibang chip kasi kahit na malaki yung chip mo, at scale, magta-train ka ng billions of parang 100 billion parameter model. Hindi yun kakasya dito sa chip na to. So that's why kailangan mo pa rin mag-communicate sa ibang chips. Kahit na malaki na yung isang chip mo. Ano yun? So, interesting stuff. Big wins over small chips. GPU yung small, big ay yung mga AI accelerators. And may claim dati dito si Google, sinabi nila na si TPU v4 ay mas mabilis sa NVIDIA A100 GPU, in which case parang si A100, Ampere 100, parang maganda na siya na parang siya yung one of the industry baselines in terms of GPU usage. So, kinlaim ni Google nung 2022 ata to na mas mabilis yung TPU v4 nila. Sabi nila, okay, mas mabilis yung sa amin, may 20 to 70%. Okay, that makes sense. But they also claimed that it uses less power than the GPU, which is also important then to note. Although I'm not a environment guy, I am aware of what's going on. Yung sinasabi nila na that AI training or inference both are consuming a lot of water. And so parang sa mga environment minded dyan, TPUs or these AI accelerators are actually better. In this case lang, maybe sa iba hindi. Pero you can check na these AI accelerators, because they are specific in AI computing, AI training, AI inference, na mas nakakatipid ka dito. Also, sorry, patalon-talon no? But CPUs, very general din. GPUs, very general. Pwede mo siya gamitin pang gaming, pwede mo siya gamitin pang video streaming, video encoding. Kaya minsan natatalo din yung GPUs Kasi they handle a lot of tasks. Lalo na yung mga consumer GPUs such as yung RTX 4090, 5090. Pwede ka dun mag-train ng model for sure. Pero, these are specialized AI chips. Examples being the TPU
and AWS Trainium. And dahil dun sa specificity na yon sa AI, they are faster and they save more power, you know. So, okay, alam na natin yung matrix multiplication, ayun yung pinaka compute intensive. Alam na natin na yung classic matrix multiplication yung ginagawa ni GPUs at scale, at si TPU ginagamit niya yung systolic array architecture na mas mabilis. So how does it play out in terms of hardware, di ba? So Tensor Core, ito yung chip na sinasabi ko sa inyo kanina. Ayun siya, yung nasa baba, bottom right. Sa isang board, meron kang 4 chips. Yes. Yeah. Yes. Okay, okay. I okay, sir. Okay, will be a recurring issue for now kasi nasa Linux ako. Specifically um, Fedora Sway. Kaya so in uh maybe Baka pwedeng share yung sige, slide. sir. Ma-share mo ba yung link sa slide, Alpha? Yes po, yes po, yes po. Actually, share ko na rin sa inyo. Yeah. Aha. Sige. Sa chat box. Para sa mga ibang mas mabilis magbasa kaysa ako magsalita. Okay. Hopefully okay na ang lahat. So going back, ito yung hardware ng TPU basically of these AI accelerators. And later you'll see that they are all pare-parehas lang sila. Branding lang yung pinakaiba nila. But basically, ito yung hardware ng mga AI accelerators. May isa kang Tensor Core, na sinabi ko kanina, mas malaki sila, and dahil mas malaki sila, less communication issues sa other chips, no? Although, while malaki ang chip ng TPU, kailangan niya pa rin mag-communicate with the other chips to train at scale. So, sa Tensor Core, ang loob niya, meron siyang matrix multiplication unit. This is actually what does the matrix multiplication in a systolic array architecture, yung ganun-ganun. So, they are doing that in parallel. And so, you also have the vector processing unit for the activation functions, yung mga vector operations, vector level operations. Tapos, meron ka ring scalar unit scalar unit dito. Kunwari 1 plus 1, 2 plus 2. May specialized na part si TPU doon. Pero ang pinakamahalaga talaga dito, yung MXU, yung matrix multiplication unit. Kasi yun nga, yun yung pinaka-compute intensive. And so sa isang tensor core, merong 4 in this case. At ngayon, titingnan natin. Si Google, ito si AWS. Ano pinakaiba nila? So, neuron core, di ba? Neuron core yung pangalan nila. Dito. Sa kabila, tensor core. Okay. Okay, fair enough. Dito, meron silang tensor engine. Sa kabila, meron silang matrix multiplication unit. Parehas lang din yun. Meron silang scalar engine. Meron ditong scalar unit. Meron sila ditong, ano pa ba? Tensor engine, tensor vector scalar. Tensor vector scalar. MXU yung tensor. So, branding lang yung pinakaiba nila. Although in this case kasi, si Trainium at Inferentia, pinaghiwalay talaga siya ni AWS. Trainium is more specialized for training, and Inferentia is of course more specialized for inference. Pero they are fundamentally the same. Parang konti lang yung ginalaw ni AWS niya. So Neuron Core V3, Neuron Core V2, but at the very same inside of them, meron din tensor engine, vector engine, scalar engine, and all of those good stuff. Ito naman si Microsoft, Maya 100. Okay, si Microsoft pumasok, meron din siyang AI accelerator. Ano pa nagkaiba niya? Meron siyang tensor unit. Meron din sa AWS nun, saka si Google. MXU, tapos Trainium. Meron siyang vector engine. Meron din sa AWS nun. Vector engine din pangalan, same lang din. Meron siyang, well in this case, wala siyang scalar. But yeah, yun din yung ginagawa niya. No? So, at the hardware level, you can see that these companies are, I would not go to say na copying each other because of course, may mga hindi ako na-discuss na maybe ginagawa nila. So,
yeah, I can only show you the high-level architecture of them. Some of them are the same, di ba? So, ngayon dadating tayo sa PyTorch. Okay, alam na natin yung nag-build up tayo dito talaga. Ito talaga yung talk natin sa PyTorch. Yun parang ano pa lang yun, intro pa lang yun. Sa PyTorch, sa talk ko talaga sa PyTorch, sa Paris, in-exclude ko yun kasi batak na yung mga yun. Pero in this case, parang it's very good to start at the fundamentals first of, from scalars, vector, tensor, and going forward to how do we actually use this in PyTorch. So, ito yung mga ASICs, mga AI accelerators, chips specialized for AI. Sa AWS, may training, Trainium for training, Inferentia for inference, TPU, both, ginagawa niya na both, but actually mamaya, or i-reveal ko na nga, si Google kasi, kaka-release niya lang ng TPU V8 last month. So meron na naman siyang bagong generation ng AI chip, 'di ba? Pero ang interesting part doon, hiniwalay niya na yung TPU for training and TPU for inference. Parang iba na siya. Dito kasi TPU V7 since the beginning, since V1, parang the same siya. So, parang may nanonotice ka dito. Nauna na sa AWS dito, kinopya ni Google, yung hiwalay yung training, hiwalay yung inference. What's the meaning behind that? I don't know. Maybe makikita na rin natin to sa Microsoft or other companies. Pero for now, I don't know the reason. I just found it interesting na kinopya ni Google sa AWS in terms of hiniwalay nila yung training at inference. At these are just some examples ng AI accelerators. And also, yung PyTorch framework. Kasi nga, this is a PyTorch talk. This is not a TensorFlow talk. This is not a JAX talk. Yung mga other deep learning frameworks. So, ang mapapansin nyo dito, distinctly, si AWS sa si Google, meron silang sariling PyTorch framework. Si AWS meron siyang Torch NeuronX, si Google meron siyang PyTorch XLA, and more recently, and in the future, Torch TPU. While all of these other AI accelerators use the base PyTorch framework. Parang di na nila kailangan ng custom na framework. Building on top of PyTorch to. So si PyTorch yung ginawa nilang base. They built all of their stuff on top of PyTorch to accommodate their accelerator sa AWS at si Google. While IBM, Intel, and all of these other AI accelerators, doon na parang ginamit lang nila si PyTorch as is. So, another thing to note, si Microsoft Maya, from GitHub ako pero babash ko na rin sila. Si Microsoft kasi, hindi ko nakita yung Microsoft Maya in general, general availability, meaning as a user, as a programmer, kasi pwede kong i-provision ngayon sa AWS, Trainium, pwede kong i-provision ngayon sa TPU, like, kaya ko talaga. Pero si Microsoft Maya, hindi ko pa siya nakita, kaya sa Azure. Kaya X ko siya dito. So kahit GitHub ako, medyo galit ako sa iyo Microsoft. So ayun, merong custom framework sa AWS at sa Google for PyTorch. Okay. Ito yung breakdown of paano tayo nagte-train ng how the source code from source code to the parang end of the computation. So developer tayo yon, source code, nagta-type tayo ng source code, gumagamit tayo ng machine learning frameworks, deep learning frameworks, if you will. In this case, si PyTorch XLA, parang kay Google siya. Nagde-develop tayo ng machine learning code for PyTorch sa TPU. Okay? Ngayon, dumadaan siya sa XLA compiler. More on that later. Sa XLA compiler, binibigay niya yung output niya sa TPU virtual machine. It's basically a TPU VM is basically a Linux machine with an attached TPU. Para siyang virtual machine, para siyang computer mo. Tanggalin mo yung GPU, meron kang computer. Lagay mo yung GPU, edi meron kang computer na may GPU. Parang you can access it, parang 'di ba? Type mo lang yung command tapos makikita mo na, available yung GPU. In this case, parehas lang siya. Hindi siya something special. Virtual machine lang siya na may TPU na naka-attach. Simple. So, sa TPU na yon, TPU to, meron siyang
8 na chips in this case. I think this is the V6 generation of TPU. Sa loob ng yun, may isa siyang tensor core each. So sa 8 TPU, meron din siyang 8 na tensor core. Sa isang tensor core na yun, meron silang 2x na matrix multiplication unit, which actually does the matrix multiplication itself. So medyo na parang you have to look back. Of course, matrix multiplication na yun nga yung pinaka-intensive in this case. So, meron tayong, sa 8 TPU chips, meron tayong 16 matrix multiplication units. At yung size niya, yung systolic array, yung row sa column na computation na in parallel instead of the arithmetic logic unit computing it at scale. Yung para sa GPU, 'di ba? This is the model parameters, this is the training data. Parang ang pinagkaiba lang niya is marami siyang arithmetic logic unit yung GPU, while in this case, ginagamit niya yung systolic array in a very big way, yung systolic array. Parang 256 times 256 row column, bam, 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 bam. And that's way more efficient. And it does matrix multiplication on tensors. And yung BF16 and FB32, so, di ba meron tayo sa programming language natin dati na data types. Si floating point 32, siya yung meron decimal, may float, may integer, may double, may long. So in this case, parang this is an optimized version, yung BF16 saka FP32. These are optimized for deep learning. Etong data types na to. Instead of, parang sobrang habang decimal, i-try mo i-compute yun, kahit ako ayaw compute yun. But yeah, these are, yung dulo lang nito is basically saying na these are optimized data types for deep learning. So, yun yung sa TPU. Ngayon, meron tayo sa AWS din. Parehas lang sabi ko. Developer, source code, meron tayong Torch Neuronex. Bigay natin yun sa compiler para compile yung code natin para mas maging efficient. Etong TRN na to, parang ganun lang din. Ano siya? VM na may naka-attach na Trainium chips. VM lang siya. So, meron siyang 16 chips and so on and so forth. Ganun din. In which case dito, para mas maliit siya. Pero at Trainium 1 kasi, this was released way back in 2020, I believe. So, we are now in 2026. Kaka-release lang ng Trainium 3. Pero, hindi pa siya general availability. I mean, available na siya, pero as a individual contributor, as a sole developer from the Philippines, hindi ko siya ma-provision. Kaya, ayun, kaya salty ako sa kanila. Kaya, kung ano yung makita ko na pwede kong i-provision, yun lang yung kinuha ko. Kasi bakit ko ituturo sa inyo yung parang hindi nyo kayang i-provision, di ba? E di, nagloko na lang tayo. Kunwari, Trainium 2, kahit yun hindi ko ma-access. Trainium 3, hindi ko ma-access. Kahit yung TPU V7, hindi ko ma-access. So, bakit ko ituturo sa inyo, hindi nyo ma-access? Kung ako, hindi ko rin ma-access. Diba? Parang, in this case lang, kahit may mga newer generation na na accelerators, parang doon tayo sa kaya natin i-access for now. So, going back din, ICI, interchip, interconnect, parang these are, ito yung edge, kasi, okay, parang na-figure out na nila, okay, may TPU chips naman, meron naman tensor core, matrix multiplication, yada, yun naman yung alam na ng lahat. Pero, paano how does Google differentiate itself from AWS, diba? So, parang ginagawa nila, yung connectors na lang nila ng chips, yung ICI, yung interchip interconnect, tapos yung optical circuit, nakalimutan ko yung S. Basically, chip connecting to another chip. Yun yung yun yung edge nila against one another. Sino mas mabilis ang communication from one chip to another? Si Google, sabi si ICI, maganda. Si AWS, sabi si Neuralink, mas maganda. And to the topology, very common na rin. Actually, parang gusto ko ipakita sa inyo yung representation ng TPU. Kumahanap ko lang ito pala. Very nice. So, sabi ko dito, 2D torus topology. And I find this very interesting. So, kunwari, ito. This is a 3D torus. You do not have to understand what is a torus, but basically, kunwari, nandito tayo sa bottom left, diba? Gusto natin pumunta dito sa kabila, dito. So, ito yung, paano siya tatalon dun? Of course, pwede ka dumaan dito, sa gitna. Pero,
As you can see here, parang pwede ka tumaan dito. Pwede ka tumalon sa gilid, dito, talong ka dito. One hop yon. Sunod na hop, talong ka dito sa taas. 2 hops dito, nandito ka na. O isa na lang, 3 hops dito, nandito ka na. So, these are ways that Google and AWS parang connect each chip to one another in a way that's efficient. Parang kung ikaw isa kang tensor na gusto mong i-multiply sarili mo dito, talong ka dito, talong ka dito, talong ka dito. Imbis na parang dadaan ka sa loob, very inefficient kapag dumaan ka sa loob. So, ayun, I just found this very interesting din. And so parang marami rin siya ditong mga generations ng TPU. And I can imagine that this is what's done on the AWS side as well. Okay, send ko rin dito because it's very siya. Nakakatuwa. 3D Tapos gumagalaw. Sige, exit ko na kasi medyo mabagal. Okay. Going back. Si AWS naman, meron siyang mas maraming data types na supported. In which case, optimized din to for deep learning imbes na yun nga long, double, integer. These are specialized data types for deep learning. Parang mas marami. Though, I cannot explain the difference because, to be honest with you, di ko pa nagamit yung iba sa kanila. But yeah. So, yun yung hardware pa lang to. Ito pa lang yun, parang, ito, di ba? Ito. Parang from the developer to the optimization in the data types, it's just nice to look at how it flows. So, ang focus talaga ng talk na to ay PyTorch XLA, which is a deep learning framework built on top of PyTorch. XLA stands for Accelerated Linear Algebra. And this is basically how it works. So you have your TPU, right? You send your code to the CPU, and so parang may mga process siya dito, IR, intermediate representation, barrier. You do not need to understand this for now. But basically, this is a way how PyTorch XLA and by extension TPU executes. Explain ko sa inyo yung lazy tensor. So, imagine on this one, on the left side, right? Meron kayong Z, X, Y. Okay, i-add natin lahat yung Z, i-add natin yung Z, X, Y, okay. Tapos si Z, ilalagay natin yung output niya sa Z. Okay, nice. Tapos, ipa-plus ulit natin siya sa yung Z, ipa-plus natin ulit siya sa XY. Okay. Gawin natin siya Z. Oh, i-add ulit natin siya sa XY. Parang these are very repetitive operations, 'di ba? And so unoptimized, this is the unoptimized version, but with the help of the compiler, the XLA compiler, we can optimize this, and so we can reuse this operation. We can reuse this operation. And so how do you do this? You do this in your code. This is not automatic. So itong no markup step, ito yung nandun sa left side. Parang paulit-ulit siya as training goes by, palalim yung operation, although it's doing the fundamental operation, fundamentally same operation of add this, set to Z, add X and Y again, set to Z, add X and Y again. So that's with the help of the XLA compiler, Torch XLA.sync, you force it to review the code and then parang optimize mo to. And ito yung niya, this is basically how it's done. So intermediate representation, barrier, ito yung barrier, yung sync. So you force it to sync, you magpo-produce siya ng high level opcode. Tapos kapag may nakita siyang cache, okay, nakita na natin tong cache na to eh. Itong operation na to nakita na natin eh. Tapos sige, gamitin na lang natin tong cache na to. Tapos padala natin sa TPU for execution. And yung TPU, if you remember, yung ganun. Wala akong mas magandang representation but yung ganun. Imbis na classic matrix multiplication na row column, row column, row column, row column, row column, parang ito all at the same time. Ayun yung
PyTorch XLA basically. You do all of this on different operations, yung isi-sync mo tapos read from the cache and then, parang ito yung software side na. Yung kanina hardware yon. Nalaman natin yung hardwares na si Google, si AWS, yung Tensor Core, okay, pare-parehas lang yan. Yun yung hardware side. Ito yung software. How we can communicate with the hardware basically. Tapos ito yung value added ko. Kasi all of that, alam na ng lahat, or at least alam na ng lahat dun sa Europe. So, ito yung value added ko. I basically created my own code, spent my own money to basically benchmark these accelerators. Itong mga GPU na to, itong mga TPU na to, itong mga Trainium na to, ako mismo gumasta sa kanila. Kasi, ayun, interested din ako malaman, bibilis ba talaga yung training kapag gumamit ako ng GPU? So, gumamit ako ng different providers, Runpod, Nebius, Google Cloud, AWS. And, magta-tangent ako a bit. Kasi, alam naman natin lahat yung Google Cloud, di ba? Google Cloud, AWS, Azure, the big three cloud providers. Siguro, meron pang ano yan. Meron pang si Oracle, meron pa si Alibaba Cloud, meron pang si Tencent, meron pang marami pa. So, yun yung mga big cloud. Ang mga offering kasi ni Big Cloud hindi lang mga virtual machine, hindi lang mga mga virtual machine na may GPU. Ino-offer nila yung key management solution, meron silang storage, may bucket sila, may networking sila, may mga AI products sila such as si Vertex AI ni Google. Basically marami, may ecosystem sila and that you can easily connect with one another. Okay, kailangan mo mag-connect sa bucket. Okay, connect ka dito. Kahit ka lang ng S3 bucket tapos connect mo na kagad sa VM mo. Very easily. So, yun yung value added nila. But, may extra cost yun. What if kailangan mo lang yung compute? Kailangan mo lang yung virtual machine. That's where VPS comes in. VPS stands for Virtual Private Server. Parang kung kailangan mo lang talaga yung computer, hindi mo kailangan ng key management store, hindi mo kailangan ng bucket. Yun na yung mas mura sila. These are services such as Hetzner, Rocknerd, and marami pa iba. Yung mga hindi nyo pa naririnig, kasi siguro alam lang naman natin is ito yung mga Google Cloud, AWS. Of course, ito yung mga ginagamit sa mga big companies. But if kailangan mo lang, if developer ka, interested ka lang mag-explore basically, explore mo yung mga VPS. Ngayon, VPS, yun lang yung mga VMs lang yun, virtual machines lang yun. Pero may tinatawag din tayong Neo Cloud. Ako hindi ko to nalaman ko lang to nandun ako sa Paris. Neo Cloud? Ano yung Neo Cloud? Yung pala yung Neo Cloud. Basically, virtual machine na may GPU. Virtual machine na may GPU. Si VPS, virtual machine lang. Si Google Cloud, yung mga big cloud, lahat na yun, whole ecosystem. So may tatlo pala. May big cloud, may VPS, pero minsan nakikita mo rin yung big cloud sa VPS. Tapos meron tayo tinatawag na Neo Cloud. Neo Cloud is basically yun nga, VM na may GPU. Kasi ang problema dito ay, kunwari, gusto mo gumamit ng GPU kay Google Cloud. Gusto mo gumamit ng GPU kay AWS. Sobrang tagal ng process niyan. Kunwari nagtitesis ka, kailangan mo na mag-train ng model ngayong gabi. Ngayon na mismo. Kasi defense nyo na bukas. Tapos wala kang laptop, wala kang desktop na may GPU. So, ang naisip mo, sige, pupunta ako sa Google Cloud. Magpo-provision ako ng GPU kasi meron sila. Pero may mga quota kasi yan eh. May mga quota si Google Cloud, AWS. Kailangan mo pa mag-request ng quota sa kanila. And it will take days to weeks. Parang more on the weeks pa nga eh. And I'll tell you one story later. So, kung kailangan mo na mag-train ngayon ng model, kailangan mo pa maghintay para ma-approve yung quota mo, mabigyan ka ng quota. So, what if kailangan mo na ngayon? That's where these solutions called the Neo Clouds come in. Such as Runpod, saka si Nebius. Basically, parang nag-renta ka lang ng VM na may GPU basically.
So parang itatop up mo siya, magta-top up ka, bibigyan mo, kasi di ba sa AWS parang at the end of the month, doon mo pala makikita yung bill mo. But with these Neo Cloud platforms, kailangan mo magbigay ng $20 upfront sa kanila. Tapos may mga pricing sila doon. Ito in this case. So kunwari nagbigay ako ng $20 kay Runpod, gumamit ako ng H100 na GPU, I can use that for probably 7 hours. This instant kung deadline ko ng thesis ko tomorrow, hindi ako pupunta kay Google Cloud. Pupunta ako kay Nebius o kay Runpod. No promotion. But instantly meron kagad akong GPU. So if ever naisip niyo yung problema na kailangan ko ng GPU, so hindi ako bibigyan ni Google Cloud, pumunta kayo sa mga Neo Cloud providers at meron ka na kagad. Nalaman ko lang yun nandun ako sa Paris. So tangent over. Tangent. So ito yung machine specification. So ang gusto ko lang dito alamin ay mas mabilis ba si GPU o mas mabilis ba si TPU kaysa kay GPU? And I'm not talking about small scale training. I'm talking about medium scale. Yung parang ginagamit talaga sa industry. Kasi of course, pwede ka mag-train ng maliit lang, mga 200, 300, 1,000. Pero gusto ko yung mga millions, di ba? Millions na datasets. So ito muna, machine specifications. Memory 233 gigabytes, gigabytes, at all of this good stuff. So kung titignan niyo yung last three, halos pare-parehas na lang sila sa pricing. Konti lang, mga small dollars lang. So you know for a fact na patas in a way. Patas in terms of pera. And patas in terms of kung anong pwede mo ma-access ngayon. And ayun, nag-training ako. Ito yung value added ko. Nag-train ako ng ResNet 50, nag-train ako ng Vision Transformer. A very good finding is mas mabilis yung TPU kumpara sa 8X H100. Kung babalik tayo, yung pricing nila ay ito, mas mahal yung GPU kaysa sa TPU at mas mabilis yun. Si ImageNet kasi, this is the benchmark. This is the industry benchmark for image recognition. ResNet 50, this is a pre-trained model. And Vision Transformer, this is a pre-trained model. So, tin-train natin siya sa ImageNet. Ayun, ito yung mga hours nila. And ImageNet, 1K, hindi siya 1K na dataset 1 million plus yan. So, that's why it ran for so many hours. And one more use case. So that's image recognition across the three machines, GPU and TPU. Tapos ito naman yung text generation, fine tuning in terms of three distinct models. Si Gemma representing the US models, si Qwen representing the Chinese, Ministral representing the European Union, specifically the French. Kasi doon nga ako nag-talk sa Paris. So, At as you can see here, interestingly enough, very interestingly enough, tumagal si TPU kaysa kay GPU by a long shot. At yung ginawa kong training ay supervised fine-tuning using LoRa. So there are parang, kung di nyo pa alam, may mga different kinds of training. May pre-training, merong supervised fine-tuning, parang gusto mo, given this input, gusto ko tong output na to. Tapos meron din tayo tinatawag na direct preference optimization, parang given these choices, i-prefer mo to at wag mo kunin yun, i-reject mo yung isa. Parang make it more human. Parang yun yung point ng training ng DPO, make it more human. Or kung ano man yung gusto mong i-align. Kung mas gusto mong i-align siya towards something. Compared to SFT, parang given this input, this output. Parang dito, parang may preference ka. Dito kasi parang more on memorization. Sa SFD, more on memorization. I want this and specifically this. While on the DPO, parang I want this and don't answer this way. More I'd say human sa DPO. And the 20K dataset, 12K dataset, these are for the sake of na rin, kasi wala na akong time nun, pinaliit ko na lang yung dataset. And interestingly enough, sobrang tagal dito ng TPU.
Um, maybe because my leading theory for this is because unoptimized yung hyperparameters ko. Maybe. Maybe. Um, compared sa GPUs, nawalan na rin ako ng oras na i-explain why. But interesting enough, not always does TPUs win in terms of training, and in this case, fine-tuning. While on the ResNet 50 and Vision Transformer, I can actually explain why. It's because these TPUs, these AI accelerators, are heavily optimized for the transformer model, and so mas mabilis yun. Pero actually, that transformer architecture, optimize nga sila doon, pero di ba, etong si Gemma 3, saka si Quen, transformer din sila. Unfortunately, wala na akong time for that. So, kung gusto nyo i-figure out for yourself, bibigay ko sa inyo yung code mamaya. But interestingly enough, it's maybe because unoptimized yung yung training parameters nyo, or maybe even yung hyper parameters itself. But as you can see here, halos pantay yung ResNet 50 yung GPU sa TPU in terms of ResNet 50. In terms of this 1 million dataset training, no? Mas mabilis pa nga eh. Okay, compiler tax. Na-notice nyo na ba kapag nag-TPU kayo, di ba, nag-training kayo using TPU sa Kaggle or Google Colab, parang ang tagal. Ang tagal nung unang kagat. Parang walang naglalag, parang gusto mo na lang i-exit. Pero actually, yun, ang gumagana talaga dito is yung sinabi ko kanina na lazy tensor intermediate representation. Parang nagko-compile pa lang siya. Yun yung sobrang tagal. Nagko-compile pa lang siya, tapos at tignan nyo sa susunod na steps. Mabilis na lang. 176, 183, 183 minus 176, that's 7 seconds. Yeah, 7 seconds. Tapos 189 minus 183, that is 6 seconds. Parang pabilis na lang. Kasi nire-reuse niya na yung compilation cache. Brought to you by the lazy tensor intermediate representation. In case na parang ginawa nyo to ng tama, kung hindi nyo nilagay yung barrier na to, edi nasa sa inyo yun. Unoptimize yung code nyo. Kasi hindi niya optimize. Hindi kailangan mo talaga i-code mismo yung torch XL async para ma-reuse yung cache. So ayun. At the first steps, matagal, but at the following steps, mabilis na lang. That's what I personally call the compiler tax. Kasi maghintay ka sa compiler, yung tagal naman, pero sa susunod, ang bilis. Okay, moving on to common ASIC errors. So kung mara nag-TPU ka sa Google Cloud or Google Colab or sa Kaggle, ano itong device busy? Diba? Very many times ko na ito na-encounter. It's basically saying, nag-run ka ng code, niran mo na yung training, tapos gusto mo mag-run ulit. Pero hindi mo pa pinapatay yung unang training. So parang, okay, occupied yung chips eh. Pero gusto mo na i-start yung bagong training. So, ano yung solution dito? I-kill mo lang yung unang training. Kung ano yung kumakapit doon sa kung ano yung gumagamit ng chip na yon, ng resource na yon, patayin mo na lang. Parang okay, wala na ako paki doon. Gusto ko mag-start ng bagong training. This is a very common issue even in GPUs. Ano ba tong bakit di ko magamit yung GPU ko? Nagkaroon pala ako ng training na una, hindi ko napatay, hindi ko napansin. Kill ko na lang. Or depende sa inyo kung gusto niyo hindi patayin, di ba? Okay, out of memory error. Parang kunwari, sobrang laki ng model ng model na binigay nyo sa TPU or even sa GPU. Very common error to. Sobrang laki ng model na pinasa nyo, tapos hindi na siya magkasya. That's out of memory error. Ano yung solution para dito? Well, this is one of the solutions. Paikliin mo yung max length ng hyperparameter. This is not specific to TPUs. This can also apply to GPUs, but basically, kunwari, text generation models, imbis na 248 yung length ng characters na produce ni LLM, paikliin mo lang, maximum niya ay 124. One of the solutions lang naman.
But one of the other solutions is to basically mag-provision ka pa ng mas malaking GPU. Mag-provision ka pa ng mas malaking TPU. Kasi yung chips na yun, kapag more chips is equals more memory. Yeah. So, ayun, vertically scaling mo lang. Parang palakasin mo lang yung palakasin mo lang yung GPU mo, palakasin mo lang yung TPU mo. And some simple migration notes. Kung nasa GPU ko ngayon, nag-iisip kayo pumunta sa TPU, ano yung mga kailangan nyo i-keep in mind? XLA compile semantics, of course, parang hindi nyo pa nakita yung sync na yun dati, maybe, kapag nagka-code kayo sa GPUs. Kasi yun yung default GPUs, we must admit, if we are training deep learning models, GPUs are the default. Parang extension na lang to, or maybe even nga for fun na lang tong mga AI accelerators na lang na to. Pero that will change. That will soon change. As, GPUs, they are, yung nila, very, especially sa mga consumer GPUs, very generic, very broad, very, mas maraming use cases. And because mas maraming use cases, mas marami silang kailangan i-cover, at dahil mas marami silang kailangan i-cover, hindi sila specialized. Compared that to these AI accelerators, specialized sila for training and or inference, mas mabilis, mas mura, in some cases, at mas environmentally friendly. So, of course, kapag nasa GPU ko ngayon, pupunta ko sa TPU, hindi lahat ng nasa GPU meron sa TPU. At ganun din, hindi lahat na meron sa GPU, meron sa Trainium, yun yung chip ni AWS. So, may coverage gaps. Maybe for your specialized use case, hindi ka pwede mag-migrate. So, sobrang dami nun, so hindi ko ma-explain ngayon. Lalo na yung mga, sobrang dami nun, hindi ko kaya. So, TPU, paano naman kapag nasa TPU ka, tapos gusto mo mag-migrate sa Trainium, that will be actually harder because you're going from one XLA, kasi parehas lang sila based sila sa XLA, Accelerated Linear Algebra, pero they are from different companies, different providers. May mga specifics sila na masusurpresa ka na lang na hindi gumagana sa one another. I would classify this as harder than going from GPU to one of these specialized AI accelerators, at least for training. And bago ko makalimutan, dahil wala kayong nakita dito na AWS kanina kasi hindi nila ako binigyan ng access. Parang I have been requesting for over 1 month na nag-present ko rin sa France to na walang AWS, walang Trainium. Kahit parte na rin ako ng AWS bilang community builder, hey, request ako na request, hindi pa rin nila ako mabigyan. So, imagine nyo, you're in, parang nagtitesis kayo. Parang yun nga, deadline ng thesis nyo bukas, kailangan ko na ngayon ng compute, it can be GPU, it can be AI accelerators, pero kung hindi kayo mabigyan ng quota, iyak talaga kayo. Kahit sa GPU, iyak kayo kapag wala kayong quota sa Google Cloud. So, go ahead and explore yung Neo Cloud platforms na to. Neo Cloud, NEOCLOUD. Yun yung pangalan niya in general. May mga different services din. Different companies. So, natakal na natin yung compiler tax, device error out of memory, migration. Ngayon, getting to the very end, what to expect? Okay, very cool stuff. Very cool. Malaki GPU. No. GPU no. So slow, so broad, so very generic. While it's yun yung in default nga naman. Pero ano yung something to expect forward sa AI accelerators? Well, kahit sorry, medyo sabog na ako. Ayaw ko lang din napansin, parang sabog na ako. But the way forward is si PyTorch pa rin ang magiging base nila. So, si AWS meron siyang Torch Neuronext, si Google meron siyang PyTorch XLA. Parang at the back end, they are using PyTorch and then parang minomodify lang nila yung PyTorch
to accommodate to their accelerators nga. But at the very end of the day, it will all still be PyTorch. And if you don't know din pala, very interesting fun fact, 9 out of 10 projects, research projects, use PyTorch. 90% of industry workloads run on PyTorch. Hindi TensorFlow, hindi JAX. Hindi ako nagsabi nun yung pinanood ko dun sa Paris. So, kung mag-iisip ko ngayon, PyTorch ba, TensorFlow, JAX ba, any other deep learning frameworks, do know that 9 out of 10 na sa industry ginagamit ay PyTorch. Up to you na lang. So, PyTorch will still be the standard, although ina-extend nila Google sa ni AWS. Si ASICs are building on top of PyTorch nga, and kaka-release lang ni Google ng TPU for inference and training. Kinopya nila sa AWS sa Trainium and Inferentia nila. Ngayong April lang din. And upcoming releases, Torch TPU. So, actually kabado ako nun sa presentation ko sa Paris. Kasi, pinapresent ko nun, outdated. Isipin mo, mag-present ka internationally, outdated yung talk mo. Well, kasi, hindi pa nila nire-release tong Torch TPU na to. Hindi pa siya general availability. Pero talagang nag-note na sila nung December, November pa na, guys, ang hirap ng PyTorch XLA. Ang hirap mag-code ng PyTorch sa TPU. Pagandahin na lang natin. And talagang hindi, literally, I talked to one of the Google DeepMind engineers. Sabi nila, we could not. Parang, it would be better if we started again. So, that's why, parang, hindi pa lang sinasabing i-deprecate yung PyTorch XLA, but do note na it's coming soon. Mapapalitan siya ng Torch TPU. Mas madali yung interface niya. Hindi mo na kailangan yung other code, other boilerplate code sa PyTorch XLA para mag-train sa TPU. Maya 200, this is the AI accelerator from Microsoft. Same architect, I believe it's the same architecture as AWS and Google. Pero yun nga, may duda ako kay Microsoft din kasi hindi ko ma-access yung yung Maya 100. Si TPU, pwede ko na i-provision yan at this moment. Si AWS, kailangan ko ng quota, pero at least naniniwala ako na mabibigyan ako ng quota at parang at least existing siya. Pero si Microsoft kasi, Maya 100, hindi talaga, wala talaga. So, ngayon may Maya 200 na, next generation nila. Hopefully, pwede na ako mag-code sa, pwede ko na sila ma-access. At, yeah, kung ako, diba, at this is something what to expect. For me, if you are following me on LinkedIn, I've been, researcher ako ng machine learning. So, what I'm working on right now is actually comparing TPU v6, TPU v6 Trainium 1. Basically, itong presentation na to, wino-work on ko siya sa white paper, more formally. And kung ako, kasi hindi pa to nare-release yung TPU v7, hindi ko pa siya pwede ma-access. Trainium v3, kaka-release lang ngayon taon. So, parang these are the next generation comparison na gusto kong gawin sana. Kasi yung mga TPU, yung mga accelerator na ginamit ko dati ay kung ano lang yung pwede talaga sa atin as developers, hindi yung parang bleeding edge na kaka-release lang last month. Hopefully pwede ako doon para magawa ko ng research paper and ma-present ko sa inyo. Kahit yung NVIDIA GB200, actually pwede ko to i-provision ngayon eh. Pero how does the new released TPU V8 ngayong April fare against it, di ba? Maybe I can do that, hopefully. So, where do you get TPUs? Okay. Ang dami mo sinabi, ang dami mong tinuro, Alpha. Saan ko ba to mahanap ng mga TPUs na to? Sa tatlong lugar. And this is not coming from me, this is coming from the Google DeepMind engineers themselves. You can get TPUs from 3 places. Google Colab or Kaggle. Alam natin to lahat. At ito yung limitations nila. Yung credit card ay bayad. At ito yung limitations nila. That's for Google Colab. This is for Kaggle.
And the third one is the TPU Research Cloud. So, ito yung pangatlo. And ito yung ginamit namin sa thesis namin na na-present namin kay Sir Alan Tandate, if you're interested. So, basically, binigyan kami ni Google ng compute worth of 21 million pesos. Which is thank you, Google, di ba? Kaya medyo simpa ako sa kanila. Binigyan kami ng compute worth of 21 million pesos. And you can too. You can too, and it's very easy. It's basically a Google form. May ibang ano na to, ibang conference na to na pinagkunan ko kasi pinasend ko rin to dati. But basically, go to this website. Binigay ko yung link sa chat box dyan sa Discord. Go to this website, sites.research.google.trc, sorry. Medyo search ko ng TPU Research Cloud. Para maka-receive din kayo ng mga millions worth of compute. Kunwari, magtitisis kayo, wala kayong GPU. Dito libre. Yun nga lang, hindi kayo magde-develop sa GPU, magde-develop kayo sa TPU. Which is mas mahirap nga. If you're not aware. So, mas mahirap siya kumpara sa GPU. Pero, dati, I would not claim na alam ko lahat ng TPU. Of course, gumagamit din ako ng EA dati. Ginagamit ko si Claude 4.5, 4.6 ata noong time na yon, pang-code ng thesis namin. Kasi talagang sobrang hirap kasi sobrang hirap mag-code sa TPU. Yung kanina, parang patikim pa lang yun, pero in actually industry use cases, parang mas complicated siya. At least in the level we're doing of training vision language models. But the point being, kung wala kayong GPU, tapos may thesis kayo, and you want to explore, libre to, TPU Research Cloud. This gives you more powerful compute than Google Colab, and Kaggle combined. So, eto siya. Binigyan kami ng V5, V6, V4, at for now, you don't need to understand, basta isipin mo lang, the better the generation, the faster it is, the more you can finish your thesis faster. So, ayun, punta ka dito, fill out mo yung Google form nila, kailangan lang nila yung first name, last name, all of this stuff. Makaka-receive kayo ng invite after a few days. Fill out nyo yung form, project number ng Google Cloud nyo, saka email address. Tapos boom, meron na kayong access for 1 month. And pwede mo siyang i-extend sa mga TPUs. So, itong AI accelerators na sinasabi ko sa inyo kanina, itong sobrang habang hardware, software stuff, pwede nyo na rin magawa. Hindi lang sa Google Cloud, sa Colab, sa Kaggle, but on your own, parang mag-SSH ka lang. VM lang kasi siya di ba? Na may TPU na naka-attach. So, for research purposes, for presentation purposes, ito yung naging thesis namin. Binigyan kami ni Google ng sobrang laki, o hindi naman malaki. Maliit pa nga to, 64 V4 64 na TPU for 5 months. And if you actually do the computation, binigyan kami ng 21 million pesos for free na compute, which is nakalagay sa resume ko. Pero ang reality dito, hindi lang namin pinapatay yung TPU. Kaya nag-balloon to that high number. Hindi naman kami pinapagalitan. And that's the meaning of on-demand versus spot. This is more on the cloud side. Kapag spot instances kasi, hindi lang to limited sa Google Cloud, sa AWS. This is a general cloud concept. Kapag spot kasi, anytime pwede yan mawala. Pero, mas mura. Si on-demand, sa'yo talaga yun. Hanggat hindi mo pinapatay, hindi mo nile-let go. Pero, regular pricing ka. Sa spot, may discount ka, pero may possibility na mawalan ka agad. Maybe mawalan ka within the next 30 minutes. Mawalan ka within 8 hours. Depends on your use case din. Pero mas mura. General cloud concept lang siya. Yung spot versus on-demand. But basically, binigyan kami ng on-demand for 5 months. Kaya, di namin pinapatay, naka 21 million kami. Tapos, okay, yun yung talk basically. Sorry. I'm just sharing my experience in France and how you can actually become a speaker as well. So ito yung Paris, France. Ito yung venue namin, Station F, the biggest AI Station F.
R pala, Station F. R papa. Station F is Station F the biggest in Europe? EU. Biggest startup campus in the world ang Station F. Doon kami nag-present. Nandun si Google DeepMind, nandun si Meta, nandun si Nvidia, si Intel, si Microsoft. And parang it's wonderful for a Filipino to present there. Go Philippines. So, ito yung some of the pictures lang. There's the Louvre Museum, the Arc de Triomphe, Paris, Eiffel Tower, Notre Dame, and Pantheon. Okay. Ngayon, if interested kayo pumunta ng Europe, actually okay, talk over na yun. Parang yun na yung A-accelerator, but ito na yung extra stuff. Ako na-reject ako sa Schengen visa nung nag-apply ako. So, dito sa vlog ko na to, kinuwento ko sa'yo kung ano yung requirements para makakuha ka ng Schengen visa. Parang from someone na na-reject, alam ko kung bakit ako na-reject. Kasi kailangan ko pala bumili ng flight ticket. Hindi ko alam yun. Yun pala ibig sabihin ng flight itinerary. Ticket pala yun. So, gumastos muna ako ng mga 155K para bumili ng ticket. Mahal pumunta ng Europe pala. Na-reject ako 7K. Ha? So, kumusta ang iyong Europe trip? Sir, na-reject ako sa application ko. Yung binili mo ba ang ticket? Bookable? Opo, bumili po ako nung Emirates, yung refundable po. Hindi po siya yung yung parang 1-2 lang. Hindi sure nga, ang hirap nga niyan kasi anong unahin mo? Wala kang visa, bibili ka ng ticket. So basically, ni-require ka nila tumaya na parang ma-approve ka bago ka makakuha ng Schengen. Opo, sir. So, na-refuse po ako nung una. Literally, kulang ako ng checkbox sa itinerary kasi nag-search ako. Yung itinerary, akala ko ito yung ginagawa mo day by day. Okay po, dito pupunta ako sa Eiffel Tower, day 1, day 2, pupunta ako dito sa ibang lokasyon. Iba pala yun, ticket pala yun. So guys, if you are planning to go to Europe or France, kailangan nyo pala bumili ng compared that to USA, in which case nakapunta rin ako, may mga nakikita akong storya na parang di mo kailangan bumili muna ng ticket. Parang, and actually nakita ko siya nung nasa interview na ako. Walang hinihinging document. Parang kapag sinabi lang, okay, may document ka ba na to? Tapos bibigay mo, hindi you'll provide it upfront. So, kung hindi ka hiningan ng flight ticket, edi hindi ka gumastos. Pero yun nga lang, kapag hiningan ka ng ticket, wala kang mabigay, iyak ka. So, fun fact lang yan, guys. Kung alis kayo ng Pilipinas, pupunta sa US, sa Europe. Kayo, post nyo na lang sa chat para ma-discuss natin. Ako, may tanong ako. So, kung gusto mong mag-fine-tune, saan ka mag-fine-tune ngayon? Depends sa, siguro sir, ang mauna kong dyan, isipin, ano ba yung meron ako ngayon? Meron ba akong desktop na may RTX 4090? Pwede na yun pang train, kahit pwede rin yung pang gaming. Meron ba akong 5090? Mas maganda. Or kung wala ako nun, katulad ng laptop ko na 5 years old na, of course, ang second step ko dun, Google Colab ako or Kaggle. Ngayon, if hindi talaga kaya, like billions and billions of parameters model, maybe 10, 20 billion parameter model na hindi talaga kasya sa mga GPU dun sa libre, kailangan ko gumastos, unfortunately. Pupunta ako sa Neo Cloud platforms. Hindi muna ako pupunta sa Google Cloud kasi kailangan ko dun mag-request ng quota. What if, yun nga, thesis ko na bukas, deadline ng thesis ko bukas. So, I'll go to Nebius, no? Sige, parang showcase na rin. Ay, yok lang makikita yung emails ko. But yeah, parang loadan mo lang ng $20, tapos kapag naubos yung $20 na yun, edi reload ka na lang ulit. Para sa ComShop. Hindi siya tulad ng Google Cloud na at the end of the month, doon dadating yung billing mo, madededuct na lang sa debit card mo. Dito, you pay upfront. So pwede tayo ng collab. Google Colab. Kasi may mga H100 naman yung collab, di ba? Actually, sir, pero nga po. Yun yung mga kailangan mo magbayad na alam ko, mga 800 pesos, which is actually mas mura.
Oo nga. I Mm. guess before making ano po sir, before doing NeoCloud, I would actually yun nga, thank you sir. Yun nga pala. Pero meron kasi So, actually nasa phone ako ngayon tinitingnan ko yung ano, meron ditong V6. So ito yung lumang version, yes sir, yan tama? po yung Tas binigay meron namin. TPU. Tapos dun sa may chart ka kasi dun, parang kinompare mo yung H100 ba yun versus V8 ba? Eto po 8 sa H ayan, ayan. So sabi diyan, 8 H100 versus isang V6-8. Isipin -8, 8 rin. So 8, yun yung kino-compare mo, 8 walong processor. tensor core po, opo. Oo. So ito 8 rin. So equal sila itong pag-compare mo ng Yes po. H100 tsaka ano. Ang naging tilting point ko po talaga diyan para alam ko talagang patas, yung pricing. Oo nga Kasi baka mamaya eh, uy, nasaan yung price? Magkano yung nagastos? Hindi, yung total na nagastos mo ba doon sa buong buong ay, ayaw ko po isipin sir, para mai-compute ko lang po ang kung isipin niyo po nag-train ako ng 8 hours dito. Tapos i-multiply niyo na lang dito sa ano, tapos siguro 10K Okay, po okay. gastos ko sir, pataas. Okay. Ito naman ay $21 tapos mga 2 hours, no? So mga 40, $50 ganyan. Para Ti makapag-run ng isang train. Pero sir sa TPU po kasi, sa sinabi ko kanina, libre lang po 'yun. Ito po yung ginamit namin sa thesis namin mismo, yung TPU Research Cloud. Kasi ito yung mapagbigay na arm ni Google. Bibigyan ka nila ng TPUs by just answering a Google form po. Ito bang TPU na 'to puwede mo i-connect sa Colab 'yan? Puwede kang mag-run ng Ah, Python notebook? hindi po sir, hindi po. Bali, puwede ka pong mag-provision ng virtual machine. Sa loob ng virtual machine na 'yun, siguro po puwede kayo gumawa ng notebook do'n, pero to connect that to Google Colab, I don't think po. Okay. Okay. Oh, guys kung may mga question kayo chat niyo lang. Ah, Habang dito kasi ano, wa one pupunta more na thing ng guys, Europe 'yan. one more thing guys. Paano makapunta rin kayo ng Europe? Kasi I love Philippines. I love you all. Tignan niyo tong ano na 'to, tignan niyo tong link na 'to. Dito ako nag-apply bilang speaker sa Linux Foundation kasi si Linux Foundation yung organizer ng lahat ng events na 'to. So, control F mo lang tapos type mo speak. Eto, pwede ako Oh, dito tama na mag-speak, 'yan. open source guys. Speak. Tama ba? All Okay. expense paid. Pick, MCP Dev Summit. Ako wala ko alam sa MCP sir. So, iyak muna ako. Agent ko, MCP Japan. Ako, hindi ko rin alam yan. Energy Summit. Ay, hindi ko rin alam. So, kung kayo guys, may mga, kung tingin nyo, kaya nyo to, or parang kahit tingin nyo, hindi nyo kaya, basta tingin nyo, kaya nyo, speaker. Mag-apply kayo bilang speaker. And, actually, alam nyo sir, libre lang po yung sa akin. Libre lang yung pupunta ko ng Europe. Kasi ngayon na-accept ako as speaker dun sa PyTorch Conference Europe, pero meron pa kasi yung grant. May grant sila sa loob, travel grant. Cover dun yung accommodation mo, cover dun yung flight mo. Pero Okay, reimbursement, nice. sir. So abono ka Reimbursement. muna. Abono Then po na-renew muna. punta kang France. Ayan, so meron Yes, tayong question. How about sa memory requirement daw? Kung 3050, edi 12 gig lang, mababa, 'di ba? So hindi kakasya yung ano ba yung memory ng TPU? different po siya every generation, but so let's use yung ginamit ko. So, sa memory naman, sa TPU, ano to, RAM to eh. Hindi, RAM to eh. So, Nung TPU machine mismo, nung P6, server mismo. P680, E8. 32 GB per chip, HBM. HBM ito yung RAM din to eh. Specialized kind of RAM. Iba pa siya sa RAM nito. Ito yung RAM ng ng virtual machine. Ito yung RAM ng
chip mismo. CPU, In which case, ito yung mas mahalaga. 32 So, gig. per chip po, sa TPU V68, 32 times 8, doing the computation, Mataas pa rin yung RTX 32 6000. times 48 gig 250, to eh. 4090 po RTX, ba? RTX 6000. Pero mahal din to, kalahating milyon isa nito eh. Pero merong nare-rent niyan, punta kayo sa Supermicro. Meron silang mga programs na nagbibigay sila ng free access sa mga Supermicro na na servers. Yun eh, kung meron kayong paggagamitan, no? Kailangan low level yung mga projects na ginagawa. So, saan ba ang mga projects nagiging useful to mga ganito? Like, ano yung mga ginawa mo before? Or kung may work ka ngayon na kinagagamitan yun, anong type of system yan? Actually, sir, yung ginamit namin sa thesis namin, kasi ang use case nito, imagine you're in my shoes dati, last year po. Wala kang pera, wala kang compute, wala kang GPU, wala kang panggawa ng thesis. So, ako po, nag-apply ako sa TPU. Hingi ka sa FEU. Opo. I mean, Pinrovide nag-apply nila. po ako dun. So binigyan ako ng access. And dun po, yun yung use case ko bilang walang pera na college student. Ay, kahit 1,000, wala akong malabas eh. Kung Yung ano po ulit libre. case ko yung kaya ng compute kasi para namang di ba compute pa yung maging constraint mo, hindi dapat para ma-harness yung talent kailangan na doon ang mga resources na kailangan. Yes po. Or apply na lang sila ng libre dyan, no? May follow pa dito eh. Oo nga, no? Baka dapat yung school yung nag-apply para lahat ng estudyante nakagamit. No change in code sa PyTorch. Direct device code na lang. Di ko mag-guess. Even on a TPU, walang so I think mag-run ba yung PyTorch diretso sa TPU? Ito yata yung tanong. Hindi po, sir. Yun po yung problem ng PyTorch XLA eh. Marami pang mga boilerplate code, marami pang code adjustment, and maraming coverage gaps. Hindi lahat ng mag-run sa GPU kapag mag-migrate ka over from GPU to TPU. May mga coverage gaps din po for specialized use cases. So, depending on Hindi kaya i-cloud code? pwede na po. Pwede na po. I-cloud code mo na, translate mo yan. Ayan, resolve ang problem. Ayun po. So guys, balik lang ako konti dito. If you're interested in to speak abroad, Europe mostly, for free na reimbursement model, tignan nyo na tong sinend ko sa'yo Discord, events.linuxfoundation.org. Ako actually nag-apply ako dito sa PyTorch Conference North America. I will present the same thing na diniscuss ko kanina, all of that complicated stuff. But without the intro, parang na kagad, complicated stuff na kagad. Kasi, yun din yung na-notice ko, sir, parang, ang mga babatak nila, parang mga 30, 40 na yung mga nandun. Tapos, iba naman to. Aray ko! Sige, check out nito kung gusto niyo mag-conference. Malapit na ako sa France eh. Ito po, PyTorch Conference Pero North America. ibang countries pala to. Yes po, meron po. Depende kung saan. Sige. Any other question, guys? Or kung may mga request kayo for other topics na gusto nyo i-cover sa ating mga study group, post na lang dito. Hanapan tayo ni Miss Bunny ng speaker. Kung ano yung mga areas of interest nyo, hanapan natin ng speaker yan. Sir, plug lang po ako konti. Guys, LinkedIn. Add nyo in. Goal niya, 10,000 followers.
Oh, let's go. Wait, wait pa dito. Sige, I think kung wala ng tanong, maraming salamat, Alpha. I hope, na linawan ng ating mga audience about yung mga hardware, the stuff for computation for AI. And looking forward to having you again in the future events. Again, kung meron kayong mga request ng mga topics or gusto nyo ring mag-volunteer as a speaker, yan, message lang si Miss Bunny, siya yung magko-coordinate para sa atin. Para tuloy-tuloy naman yung ating sharing session. Alright, Miss Bunny, meron ka pa bang mga gustong sabihin? Alright, sige. Thank you everyone. Good night. Bye.